Breaking news, galit na galit ang pamunuan ng Hamas sa Saudi Arabia. Ang bagay na ikinagalit ng Hamas ay may kinalaman sa ceasefire proposal na isinusulong ng United States of America, Qatar at Egypt, kasama na rin ang Saudi Arabia. Inakusahan ng Hamas ang Saudi Arabia na nagkakalat di umano ng mga maling impormasyon. Ito ay dahil sa kumakalat na balita na inilathala ng Al Arabiya. Ang Al Arabiya ay isa sa mga pinagkakatiwalaang news agency sa Middle East at ito ay pag-aari ng Saudi Arabia. Nito lang March 13, 2024, ang Hamas ay nagpalabas ng isang napakasakit na salita para sa tenga ng Saudi Arabia. Ayon sa report ng Hindus Time, inakusahan ng Hamas ang Saudi Arabia na nagpapakalat ito ng mga maling impormasyon tungkol sa Gaza ceasefire negotiation. Tahasang sinabi ng Hamas para sa Saudi Arabia na maling-mali daw na magmanipula ang Saudi Arabia ng feelings ng mga tao sa Gaza na kung saan humaharap sila sa matinding kahirapan. March 13, 2024, nang magpahayag ng matinding galit ang Hamas sa Saudi Arabia dahil noong March 12, merong ibinalita ang Al Arabiya at ito ang ibinalita ng Al Arabiya sa naturang pag-uusap na isinagawa sa Cairo. Nag-attend dito ang United States of America, ang Qatar at ang Egypt, and of course ang Saudi Arabia. Isinusulong dito ang ceasefire at upang makamit ito ay kailangang tanggapin ng magkabilang panig ang mga proposals bago sumapit ang isa sa mga importanteng holiday ng mga Muslim na Ramadan. Ayon sa Al Arabiya, tinanggap ng senior Hamas official ang modified version of ceasefire proposal ng Estados Unidos. Kaya nagpadala ng representative ang Hamas sa Cairo upang pag-usapan at i-discuss ang final details ng naturang ceasefire proposal. Sa magkaparehang report ng Al Arabiya, hinimok ng gobyerno ng Estados Unidos ang Hamas militant sa Gaza na mag-release ng mga women, elderly at wounded hostages na kanilang mga hawak. Hinimok din ng Estados Unidos ang Hamas na tanggapin ang naturang temporary ceasefire upang makamit ang susunod pang malakihang ceasefire. At sa naturang report din ng Al Arabiya, pumayag daw ang Israel na sila ay magpapakawala ng mga prisoner na mga Palestino sa ratio na 10:1. Ang ibig sabihin nito ay magpapakawala ang Israel ng 10 mga prisoners na mga Palestino at isa naman ang pakakawalan ng Hamas. Kung ating iisipin, lugi nga ang Israel sapagkat isa lamang na hostage ang pakakawalan ng Hamas, kapalit nito ay 10 at ang mga report na ito ay ayon mismo sa Al Arabiya. At kung magkasundo ang dalawang panig, Hamas at Israel, sa paunang proposals, kasunod nito ay ang mga malakihang proposals na. Ito ay ayon sa US na ibinalita naman ng Al Arabiya. Sa report ng Al Arabiya, ang lahat ng mga paunang proposals na ito ay hindi raw tinanggap ng Hamas. Hindi raw pumayag dito ang Hamas sapagkat ang nagpipigil sa kanila upang payagan ng proposal na ito sapagkat napakarami pang presensya ng mga sundalo ng Israel sa Gaza. At nang mabasa ng Hamas ang artikulo na ipinalabas ng Al Arabiya, galit na galit ang kampo ng Hamas at nito ngang March 13, nag-public speech agad ang Hamas at ipinahayag ang kanyang matinding pagkagalit sa Saudi Arabia. Ayon sa Hamas, ang lahat ng mga balitang ito ay wala raw katotohanan. Ngayong ilang araw nang nagsimula ang Ramadan at walang ceasefire na nangyari, sinisi ng Hamas ang Israel. Ayon sa Hamas, ayaw daw ng Israel ng ceasefire. Subalit ang kampo naman ng Israel ay naglabas ng pahayag tungkol sa proposal ng ceasefire. Ayon sa Israel, simple lang ang kanilang hinihingi upang magkaroon ng ceasefire ang dalawang kampo. Hinihingi ng Israel ang mga listahan ng mga buhay na hostages na hawak ng Hamas na siya namang hindi maibigay
ng pamunuan ng Hamas. Ayon sa Hamas, imposible raw ang hinihingi ng Israel sapagkat hindi nila alam kung sino pa ang mga buhay, lalong-lalo na marami daw silang kampo sa Gaza at hindi nila alam kung nasaan ang mga pangalan na hinihingi ng Israel. Kaya raw hindi ito maibigay ng Hamas. Marami tuloy ang mga nagsasabi na baka ang mga hostages o listahan ng mga hostages na hinihingi ng Israel sa kampo ng Hamas ay wala na. Kaya hindi nila ito maibigay. Dagdag pa ng Israel, papayag sila na magpapakawala ng mahigit 400 mga prisoners na mga Palestino kasama na yung mga may mabibigat na mga kasalanan. Kapalit nito ay ang 40 na mga hostage na hinihingi ng Israel na pakawalan ng Hamas. Subalit, hindi ito maibigay ng Hamas. Kaya noong merong pagpupulong na ginagawa sa Cairo, Egypt at inatinan ito ng United States of America, Saudi Arabia, Egypt at Qatar upang pag-usapan ang ceasefire, dumalo na rin dito ang representative ng Hamas. Subalit, hindi na nagpadala ng delegation ng Israel dahil sa simpleng hiling lang daw ng Israel, hindi maibigay ng Hamas. Ano pang saysay upang magkaroon ng pag-uusap tungkol sa ceasefire? Ito ang dahilan kung bakit nangangamba ng mabuti ang mga sibilyang Palestino sa Gaza dahil maaaring atakihin sila ng Israel sa kasagsagan ng Ramadan dahil naudlot ang pinag-uusapang ceasefire proposal. Kaya sa kasagsagan ng Ramadan, naglabas ng pahayag si Benjamin Netanyahu na palilikasin niya na ang mga residente sa Rafah at sila na raw mismo ang magpo-provide ng mga safe place para sa mga sibilyan sa Gaza. In short, poprotektahan nila ang mga sibilyan sa Gaza, maging ang mga humanitarian aid na hinihingi ng mga Gazans ay ibibigay ng Israel. Nanawagan na ang United States of America at EU sa Israel na wag nang ituloy ang balak ng Israel sa Rafah sapagkat umaabot nga sa mga 1.5 milyong Palestino ang nasa Rafah. Sinagot na ni Benjamin Netanyahu ang mga panawagang ito. Ayon sa kanya, no one can stop us. Dahil kasama raw sa plano ng gobyerno ng Israel upang makamit ang tinatawag na absolute victory kung kanilang mapasok ang Rafah sapagkat dito nagtatago ang mga huling batalyons ng Hamas. Maging ang isa sa mga pinakamalaking leader nila na si Yahya Sinwar ay pinaniniwalaang nasa Rafah. Ang lugar na ito ay ang pinakahuling strongholds ng Hamas. Inanunsyo na rin ni Benjamin Netanyahu na sila ay mamamahagi ng mga pagkain sa mga sibilyan sa Gaza, partikular sa Rafah borders. Kung kayo naman ang tatanungin, mga mahal na kaibigan, naniniwala ba kayo sa accusation ng Hamas laban sa Al-Arabiya? O baka naman para maging malinis sa naudlot na ceasefire ay sisisihin ang kung sino-sino?